So, ito po ang ating katuruan sa araw na ito, a question of character. Napakahalaga po ng ating mga character. Amen po ba? Bakit? Para po ma-accomplish natin ang ipinagagawa ng Diyos sa atin o ang tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin ay kinakailangan po ng character. Kasi po ito, ang character natin ang magiging dahilan para hindi natin effectively ma-accomplish ang call ng Diyos sa buhay natin. Na minsan ay nagtataka tayo, ang tagal-tagal na natin sa Panginoon, ba't parang walang nangyayari sa buhay natin? No po, baka it's a question of our weakness in our character. Kasi po ito ay talagang napakahalaga upang ang tawag ng Diyos sa atin ay magkaroon ng kaganapan. Kaya po nakikita nyo sa banal na kasulatan ay napakaraming delay na nangyayari. No po? Bago mangyari ang isang bagay, Joseph, bago siya nakarating doon sa kanyang pangarap ay napakatagal na delay, no? Because of character. Meron po kasing nililinis ang Diyos at inaayos ng Diyos sa ating mga character bago po tayo effectively ma-accomplish natin ang tawag ng Diyos sa atin. So wala namang tinawag ang Diyos na agad-agad nakarating kaagad siya doon sa pinagagawa ng Diyos sa kanya, no? And sometimes makikita natin na ang tagal bago niya narating 'to, may mga nangyari pa because God is, refining us 'no, tinatanggal ng Diyos ang mga weakness sa ating character if we submit to God. So this is not automatic ha, na kung "Ay ang Diyos pala nagtatanggal, Lord sige linisin mo ko." You need to cooperate, yun po. Kailangan natin ng cooperate because again, hindi po lalabas ang Diyos sa ating free will. Kung ayaw mong magbago, hindi ka mapipilit ng Diyos. Hindi ka pwedeng magicin ng Lord na ayaw mong magbago. Ako ang Diyos, akong masusunod. Kaya babaguhin kita. No, 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 hindi. Except it comes to your free will, no, na gusto kong magbago, Panginoon. Baguhin niyo po ako. Then and only then, at saka lamang po makakakilos ang Panginoon sa atin. So, hindi natin effectively maa-accomplish ang tawag ng Diyos sa ating mga buhay if we have weakness in our character. Kaya it is very important that we allow God to form our character and to teach us, no, to teach us also, to teach us upang sa ganun, even our disciples ay ganun din po ang magawa ng mga disciple natin. Halimbawa ako, I allow God to form my character. So, meron tayong mga heads na nasa ilalim. So, teach also the heads, the disciples, no po, na allow din nila ang Lord na i-form ang character sa kanilang mga buhay. And then yung mga disciples, may mga members, teach them also na i-allow nila ang Panginoon na baguhin ang kanilang mga character. Because weak character destroys potential leadership and keeps us from achieving God's purpose. Kahit po magaling ka, tandaan po natin yan, kahit super talented ka, kahit super galing mo, kapag weak ang character mo, it will destroy your potential leadership. It will destroy your potential leadership. No po? And it will keep you from achieving God's purpose. So, napakahalaga ng character. Amen po ba? Kaya merong iba, hindi ma-promote because of character. Because of character, hindi ma-promote. Kaya yung iba, hindi magtagumpay sa kanyang team because of his character. Hindi magkasundo-sundo dahil sa ugali. No po? So, it destroys your potential leadership. Kaya po, napakahalaga ng ating character. It is a question of character. Kaya sa leadership, hindi lang pwede na meron kang mga potentials, meron kang mga talents, meron kang abilities. Kinakailangan po sa leadership, meron kang character. Amen po ba? So, character to complete His purpose. We need character to complete His purpose. Kailangan natin ng character para ma-complete natin yung purpose ng Panginoon. Si Moses po spent years in the desert before God could entrust him with his work. Yung iba nagmamadali, gusto nila agad-agad nandito na sila sa posisyon na ito eh. Tagal naman, hindi pa ako makapagganito. Pero alam niyo po ba si Moses,
Napakatagal ng inispent niya sa disyerto bago siya pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang trabaho. Sometimes talagang darating tayo dito, pero kailangan lang po mga kapatid, mga kamanggagawa ko, when God has given us a chance to work, ano po, kinakailangan po mapagtagumpayan natin yung disyertong pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Nobody wants to pass through the fire of testing. Ayaw natin yan eh. But it is necessary to obtain character that will keep us strong when we achieve success. Ayaw nating dumaan sa fire of testing. Ayaw nga natin ng mga requirements. Gusto natin maglingkod lang. No? Ayaw natin ng requirements. Ayaw nating mag-dwelling. Ayaw nating mag-don't watch. Ay, magpupuyat ako, mapapagod ako, puyat ako. Di matulog kang maaga. Ba't hindi ka nakakatulog ng maaga? Laro ka pa ng laro FB ka pa ng FB Kaya hindi ka makapag-don't watch Ayaw mo nga you can obtain character sa pamamagitan ng mga spiritual discipline. Kaya ayaw ng sino man na dumaan sa fire of testing. Paano mahuhubog ang character kung wala ang mga bagay na ito? And you will not become strong when you achieve success. Kapag hindi nahubog ang ating mga character, hindi ka magiging matatag pagdating mo doon sa success. Kaya talagang God will allow you to pass the secret education. Ano yung secret education na lagi kong sinasabi? Ito po yung mga experiences in our lives, no? Painful experiences in our lives. These are the secret educations na ginagawa ng Lord sa atin para mahubog ang ating mga karakter. Yun lamang pong di ba, nung nagdo-dwelling tayo, natatandaan nyo yung level 1, level 2, level 3, na hindi ko kayo inaalis sa level 1 hanggang hindi nyo sinusunod yung instruction. Di po ba? That is fire of testing. No po? Kaya yung iba naiiyak na. Sabi mo, gusto ko na makaalis dito sa level 1 na to. Di po ba ganyan? Sabi naman ng iba, ayoko na, parang gusto ko na sumurrender. That is fire of testing. No po? Na hinuhubog tayo para ma-obtain natin yung character. Ano pong character dinidevelop natin dyan? Obedience. No? Obedience. And ano pa po? Yung pong sensitivity to the instruction. No? Dinidevelop natin yan kasi tayo, pakita lang natin, akala mo, alam mo na kaagad without understanding the instruction Diba? Ganyan naging pagkakamali ng iba, kaya hindi na nakaalis sa level 1. No? Kasi pag nabasa lang ng ganyan, isang basa lang, isang word lang, isip niya, iyon na, naintindihan na niya Kaya mali, nagiging instruction niya. So, walang gustong dumaan sa fire of testing, but sometimes it is necessary for us, no? Na to go through the fire of testing to obtain character that will keep us go as strong. Kapag napagtagumpayan na natin ang mga fire of testing na ito, we will become strong. No? Kapag natanggap na natin yung katagumpayan, matibay na tayo, matatag na tayo. Kaya po, mahirap na ma-maintain ang ating spiritual strength in the midst of scarcity kapag hindi tayo dumaan sa testing. Pero pag dumaan tayo sa testing at nagtagumpay tayo, in the midst of scarcity, we can maintain our spiritual strength. Kapag tayo ay nagtagumpay dito po sa fire of testing. Kapag nahubog ang ating mga character, kahit anong dumating, ay makikita natin ang spiritual strength in the midst of everything. Pero kapag hindi po naayos ang ating mga character, we will be destroyed. Babagsak din tayo, sayang naman po. Kaya po, ang isang bagay daw po na natutunan ni Cesar Castellanos is that the size of the test determines the size of the ministry. Ay, naku, ang dami nang natakot The size of the test determine the size of the ministry. Kaya kung meron daw po tayong nararanasan ng mga difficult times, difficult times of testing, manampalataya daw po tayo, it is because your ministry will have great influence. The size of testing, the size of test determines the size of the ministry. Ayan, yan lang po, encouragement na sa atin.
So we need character to complete the purpose of God. Yung testing po na yan, hindi natin dapat palagpasin yan. Kapag tayo dumaan na sa pagsubok, i-treasure nyo po yun. How can you treasure the time of testing? By learning from it. Huwag niyo pabayaang matapos ang testings in life na wala kayong natutunan na lesson. Kasi sayang. Mauulit yan ulit sa inyo. Pag hindi tayo natuto sa testing na yon, mauulit ulit sa inyo yan. Believe me, mangyayari ulit sa inyo yan. Pero once we treasure the time of testing and we learn from it, hindi na yan mauulit sa atin. Mas matalino na tayo sa susunod na pagkakataon. Bakit? Kasi na-treasure natin yung time of testing. Kaya everything na darating sa ating mga buhay, mga kapatid, let's allow the testing to mold our character. Let's learn from it. No? Matuto tayo dun po sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Character and relationship. A person's success is built upon various aspects of his personality. Yung katagumpayan natin ay nabibuild depende sa ating mga personality, emotions. Ano yung personality, emotions, effectiveness, spiritual strength, and self-control. So dito po nabibuild ang ating success. Emotions natin. Hindi tayo dapat emotional. Ano po? Ito yung mga personality natin na dapat nating bantayan yung emotion natin, yung effectiveness natin, gaano tayo ka-effective, yung spiritual strength natin, and then, higit sa lahat, self-control. Yung self-control natin. Ang sarap maglingkod sa Panginoon kasi may mga bagay na dapat mo sanang gawin na hindi mo pwedeng gawin dahil naglilingkod ka sa Diyos. Ay sarap. Mahirap na masarap pero sa ating kabutihan. Kaya po yung ating self-control must be so strong. Ano po? Our weakness or strength of character is dependent in our self-control. Nakadepende yan sa self-control mo. Pigilan natin ang ating mga dila. Pigilan natin ang ating mga aksyon. Pigilan natin ang ating mga mabilis na pag-judge. Ano po? Self-control. I-control natin yung ating mga sarili. Lagi nating alalahanin bago tayo gumawa ng anumang mga bagay. Anong epekto nito sa mga tao sa paligid natin? So you control yourself. Anong magiging epekto nito kapag narinig nila ito? So you control yourself. Kailangan inaaral mo po yun. Kasi meron kang tina-target na mangyari, di po ba? Bilang leader, meron akong target na gusto kong mangyari. So kailangan, pagka may tina-target kang ganito, dapat you achieve that target bago ka gumawa. So kung makikita mo, I cannot achieve my target, control yourself. By self-control, ibig sabihin po nun is, meron tayong ability to dominate our desire and actions. Yung mga desire natin, kaya nating kontrolin. Yung actions natin, ay kaya nating kontrolin. So sabi nga po, this attitude defines our personality. Self-control is the ability to control and guide our emotion in a positive way. Character and relationship, we must have self-control. Because self-control is the ability to control and guide our emotions in a positive way. Laging positibong paraan. Ano po? Gabayan natin ang ating mga emosyon sa isang positibong paraan kung paano natin ito i-express. So that we cannot break relationships. Para hindi po tayo magkagalit-galit, para hindi po tayo magkasakit-sakitan. Ano po? We must have self-control. Hindi lahat ng maiisip natin, sasabihin agad. Hindi lahat ng mararamdaman natin, ilalabas agad. No, we must have self-control. We must be guided. No, we must be guided and we can release it in a positive way. Next po is character and the leader. Nung kahalagahan ng character sa leader.
we must form leaders with character. Dapat daw po ang pino-form nating leader ay napakahalaga una sa lahat yung character. Leaders who are ready to face the challenges that each day brings. Ano po? So, ang pino-form natin sa leader ay yung character na kaya nilang humarap sa mga challenges ng bawat araw. Hindi po ito simpleng trabaho, no po, kasi ang personality ay napakahirap gawin, ibahin. Napakahirap baguhin ng personality. Kaya yung iba pag, di ba, phlegmatic, melancholic, sanguine, choleric, they have different personality. Kung nandun na yun, talagang napakahirap na gawin na po, na baguhin yun eh. Pero nothing is impossible to the Lord. Kasi kailangan, kung tayo merong ganitong character or personality, hindi pwede, ganyan talaga ako. Hindi po dapat ganun eh. Hindi dapat ganun. Kailangan nag-a-adjust tayo. Ang pag-a-adjust natin ay laging nakatuon doon po sa magiging resulta nito dun sa mga taong nasasakupan natin. So, kinakailangang mag-adjust tayo. Nothing is impossible to the Lord. Bagamat mahirap baguhin ang personalidad. Pero tayo mismo sa ating mga sarili, kung ang personality natin ganito, i-change natin. Alam niyo po, ako hindi ko talaga pangarap na magpastor. Ang pangarap ko lang po ay magturo ng salita ng Diyos, to share the word of God. Hindi ko pinangarap sa aking puso na ako'y ma-ordain bilang pastor ng JIF. Kaya nagtaka ako nang ma-ordain ako eh. Hindi ako po kasi ang background ko ay lumaki ako na bahay, eskwelahan. Bahay, eskwelahan. Lumaki ako na spoiled. Lumaki ako na kung ano gusto ko ibinibigay ng magulang ko sa akin. So, ganun yung naging background ko. So, it's very hard for me na gawin ang lahat ng ito. Hindi ako nahirapan. Sa lahat ng magkakapatid, ako hindi nahirapan. Ang mga kapatid ko po, nung panahon na yon na sabi nga nila, pambihira ka kayo, ikaw prinsesa. Nakapag-aral ka na wala kang ginagawa kami, nagtrabaho kami para makapag-aral. Yung mga nauna kong mga kapatid, ate ko, ditsi ko, sabi nila, word nila, nagpaalila kami sa mga lola natin at lolo para lang makapag-aral kami. Ikaw, nakakapag-aral ka, natapat po na ganyan. So, yun ang background ko. Bigla akong tinawag ng Lord. Alam niyo po, believe it or not, napakarami ko pong bagay na nag-struggle ako sa buhay ko na dapat kong i-adjust. At even right now, maging sa panahong ito, talagang ini-struggle ko yun, Lord, kailangan ko to. Personalidad di ba? Pero depende kasi sa iyo eh. Lord, dapat mawala sa akin to. Lord, you cry out to God na ganito, ganito. Ang hirap kasi talagang baguhin ng personality. Pero as a leader, you need to adjust. Kailangan mag-adjust ka. Kasi leader ka eh. And with the help of God, we will be changed. Kaya hindi po pwedeng ikatwiran natin na wala akong magagawa, ganito talaga ako. Hindi pwede. Kailangan po talaga na bilang leader ay makapag-adjust din po ang bawat isa sa atin. So with God, we can do all things. Makakaya natin to. With the desires in our heart, no? Yung desire sa ating mga puso, Lord, ito personalidad ko. Sorry, Lord, patawarin niyo po ako. Pero it affects the people around me. Change me, Lord. Hindi po pwede na, ito ako ganito ako Kaya po wala tayong makakasundo. Kaya paano tayo pa susundan ng mga tao? Ayaw mong baguhin din yung sarili mo. Kapag nakikita natin na may negative effect sa mga tao na nakapaligid sa atin, yung ating karakter o yung personalidad natin, and you are a leader, you must be humble enough na ask the help of God na ma-change tayo. No po? God uses certain situation to mold our behavior. And once we are formed, He converts us into suitable leader ready to face any adversity. Sabi, God uses certain situations to mold our behavior. Sometimes, may mangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto na
iniwasan natin ng napakatagal na panahon, pero biglang dumating sa buhay natin yung sitwasyon na yun. And because hindi mo inaasahan yun at hindi mo yan talaga nilalagay sa iyong isip and then dumating yan sa buhay mo, that's a big question to you. And that big question to you sometimes will make you na lapit ka pa sa Panginoon or make you humiwalay ka na sa Lord. That big question. Pero dapat pong maintindihan natin that that situation, walang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi batid ng Diyos. Ano man ang mangyari sa atin, sabi nga ni Joseph, what the devil meant for evil, God meant it for good. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, ano man ang inisip niyong masama para sa akin, yan naman ay ginawang mabuti ng Diyos para sa amin. So any situation that comes in our lives, no po, ang purpose nito is to mold our behavior. Para ma-mold ang ating mga behavior. Para ma-form ang ating character. Para po sa ganon ay ma-convert tayo into a suitable leader. We believe that God knows best. We believe that God knows our future. At siya lang po ang may karapatan na i-ready tayo sa ating kinabukasan. At siya din ang may nalalaman kung paano tayo i-ready sa ating kinabukasan. Kaya kung may mga sitwasyon na dumarating sa ating mga buhay na mabibigat na sitwasyon, God has a purpose. Just move on. Just move on. Just continue serving the Lord. No? Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Learn from that. Open your spiritual ears and hear from God. Open your spiritual eyes at tingnan mo kung anong tinuturo ng Panginoon sa iyo. Your heart para maramdaman mo yung purpose ng Lord. Open it, no? Para hindi tayo nawawala ng pag-asa. Life circumstances are part of character forming process in the divine factory. I love it. Divine factory. Ganda. Sabi niya, life circumstances are part of character forming process in the divine factory. So, ito daw po ay character forming process in the divine factory. Nakakatuwa napakasarap pakinggan na po yung mga ibang questions natin in the circumstances that we have ay medyo nasasagot, ano? Diba, Sister Claire? Character forming process in divine factory. Once na you get out of this thing, napakagaling mong mentor pagdating sa ganyang sitwasyon ng buhay. No po? Napakagaling mong mentor pagdating sa sitwasyon na yan ng iyong buhay. Kaya sometimes, minsan nga po, naiisip ko minsan talaga yung mga bagay na hindi mo naman dapat maranasan, ipaparanas ng Lord sa iyo eh. Because God is forming your character, your behavior, your perspective in life. Kaya minsan may mga nararanasan tayong pangit na bagay sa buhay natin eh, kasi pino-form ng Lord ang ating perspective. Minsan, yung mga nangyayari sa pamilya natin na hindi natin gusto ay nangyayari. No po? Na parang minsan ay parang ayan na naman po yung mga nagtatatawag sa akin. Minsan po ay natatakot tayo sa mga ganyang pangyayari pero always trust in the Lord that God is forming our character, no po, character forming process in divine factory. We are at the divine factory. Amen po ba? Naway maging maganda tayong finished product. The Lord wants His character to take root in our lives. Nice ng Diyos na ang character niya ay mag-ugat sa ating buhay. No po? Kasi napakahirap po na agad-agad, hindi naman po madali na maging completely mature tayo in Christ, no? Pag sinabing complete mature in Christ, ibig sabihin, your dedication. It implies your dedication. It implies your strength. It implies your consecration. It implies your self-denial. Para sabihin mong you are completely mature in Christ. Kumusta ang dedication mo sa Panginoon? Kumusta ang strength mo in times of adversity? Kumusta ang consecration ng buhay mo
at kumusta ang pagiging self-denial mo. Diyan mo lang masasabi that you are completely mature in Christ. Ang maturity in Christ ay hindi yung, memorize ko na ang salita ng Diyos. Ang dami kong memory verse. Alam na alam ko ang Biblia, Genesis to Revelation. Every stories in the Bible, alam ko lahat. Ang tagal ko na sa JIL. Since the beginning of time, nandyan na ako sa JIL. Kaya ako ay completely mature. No, no, no. Pag sinabing complete mature, tingnan mo, how deep is your dedication to God? Loving Him, serving Him. Yung strength mo in times of adversity. Yung consecration mo, yung buhay mo sa Diyos. Pagiging malinis sa harapan ng Diyos and self-denial. Na kaya mong i-deny ang sarili mo para sa Panginoon, para sa ministry, para sa iyong kapwa. So then, you can say that you are completely mature in Christ. So yun lang po ang mga basis ng maturity in Christ. Ano po? Hindi yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi yun. That's nothing. That's nothing, no? Ang dami mong alam, wala namang application sa buhay mo. No? Hanggang dito lang, hindi nangyayari sa buhay natin. Tapos sabihin mo, mature ka dahil ang dami mong alam sa salita ng Diyos. Theologically, Hebrew, Aramaic, alam mo lahat yan. But no effect in your life. You're still a baby Christian. Amen po ba? Kasi ang maturity is living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. That is spiritual maturity. You live out the full gospel of the Lord Jesus Christ. However, kahit mahirap po ito, we can ask the help of the Holy Spirit. For without the Lord, this maturity would be impossible to attain. We need the help of the Holy Spirit because His presence in us must reflect His fruit. His presence in us must reflect His fruit, which shows itself in a controlled and balanced character. Amen po ba? Next is lack of affection. Lack of affection. Wounds are healed. No po. When our emotional wounds are healed, the chains that keep us from personal and ministerial growth are broken. Mahirap po yung naglilingkod tayo sa Panginoon na wounded. It's so hard na maglingkod tayo sa Panginoon ng wounded. Nakakadena tayo doon at hindi tayo magkakaroon ng personal growth when you are wounded. Hindi tayo magkakaroon ng ministerial growth when you are broken. Mga kamanggagawa ko sa Panginoon, let's allow the Holy Spirit to heal our wounds. No, kasi talagang ang wounds, dumarating yan, nagkakasakit-sakitan tayo sa isa't isa. Ganyan ang gawa ng kaaway. Pero that wounds must be healed. Kailangan ang mga wounds na yan, ng sakitan natin sa isa't isa, must be healed. There must be healing for us, no, to attain ministerial growth and personal growth. Unless na hindi ma-heal yung mga wound na yan, hindi po tayo lalago sa Panginoon. So, how can that wound be healed? We must need affection. Affection. Ano po? Affection. Kailangan po natin ng affection. Lack of affection in the past is usually the cause of wound. Yung pong lack of affection na ito sa ating nakaraan, in the past, yung mga wounds natin in the past, kapag wala po yung affection, hindi natin naramdaman yung pagmamahal in the past, yan po ang nagkikreate ng wounds sa atin. And the roots of these wounds remain in our hearts. Kapag nagkinulang tayo ng pagmamahal sa nakaraang panahon, ito po yung nagiging root para yung wounds na yan ay manatili sa ating mga buhay. At minsan po ito ay ina-attempt natin na itago, no? Itago sa church. Dahil baka mamaya mawala yung authority natin. So itinatago natin yan, hindi natin yan sinasabi. Sa takot na mawala yung authority natin. Pero walang mangyayari. Kailangan po kasing ma-heal talaga po yan. If the person continues to allow their wounds to affect their characters, the vision will not fully develop. Kapag daw po hinayaan natin na
ang wound na ito ay maapektuhan ang ating character. Kasi pag wounded ka kung ano-ano iniisip mo kung ano-ano interpretation mo. So hindi fully develop ang ating vision. Multiplication will only come about once the ideal character is attained. Kaya yung multiplication daw po sa atin, sa ministry natin, makakamtan lang natin yan kapag daw po yung character, yung ideal character for that multiplication is attained, tsaka po natin mararating yung multiplication. So, brotherly love and affection ay minsan po nawawala na po ito ng value sa iba. No, minsan decorative figure na lang daw po yan. Yung brotherly love and affection ay nagiging decorative figure na lang po yan na para lang po makita, parang material obligation na lang yan sa family or material obligation na lang yan sa church. Decorative na lang, hindi totoo. Hindi totoo, kundi peke. Po? Kaya sabi pong ganun, the deepest wound of man's heart are those of rejection. And they will affect a man for the rest of his life unless there is divine intervention. So, kung meron tayong mga deepest wounds, sometime in our lives, we are rejected. Ang rejection ang nagbibigay ng deepest wound. Feeling rejected ang nagbibigay ng deepest wound. Kung meron po tayong feeling or experiences in the past that we are rejected, na tayo po'y tinanggihan, na tayo po'y tinalikuran, that brings wound in our heart. Huwag nating hayaang maging deep ang wound na ito sa ating mga buhay kasi maapektuhan ito buong buhay po natin. We need divine intervention. Only God can heal that wound. Wala. No, He heals the brokenhearted. He set the captives free. Come to Jesus. Lapit tayo kay Jesus. Iyak tayo sa Panginoon. Recognize that this wound come from rejection. Nung maliit pa ako, na-reject ako ang nanay ko, teacher ko, ganito ko, kaibigan ko, boyfriend ko, asawa ko, anak ko. I feel rejected. So you are wounded. You go to Jesus. Siya lang po kasi ang pwede magpagaling sa atin. Sabihin nyo sa Kanya, lahat ng iyong naranasan, naramdaman nyo nung na-reject kayo, and then cry out to God and allow Jesus to heal that wound. Upang sa ganun po, when character is attained, when love is attained, naramdaman yung pag-ibig ng Panginoon, you will be healed. Number 4 is healing through 2 generations. Healing 2 generations. So, lack of love from the father and lack of love from you. Dalawa kasing generation, tatay, anak. Ikaw, nasa ilalim mo. Sometimes naghihintayan po tayo. Hinihintay ng tatay ang pagmamahal ng anak, hinihintay din ng anak ang pagmamahal ng ama. So naghihintayan ang bawat isa sa atin. Minsan ay may mga tinatawag na mga love languages na dapat naiintindihan natin kung ano yung mga love languages po na to, no? Kasi minsan ay yung love mo ay hindi yung love language mo ay hindi nagsuswak doon sa love language ng pinagbibigyan mo nito. Kaya naghihintayan po tayo. So we must be healed, the 2 generations. Ikaw at yung nasa taas, o ikaw at yung nasa baba. The Lord healed them and strengthening them, their character at the same time. At mapagaling tayo ng Diyos, hindi lang ikaw, hindi yung nasa taas mo, o yung taong nakasakit sa'yo, o yung taong nasa ibaba mo. Para sa ganun, ma-strengthen yung character ng bawat isa sa atin. We must be free from hatred. Kailangan natin ang inner healing. Kailangan makalaya tayo sa galit. No? Makalaya tayo sa galit. Ialis natin ang ating mga sarili sa galit sa mga taong nakasakit sa atin. I-decide, decision po yan. Decision natin na palayain na sila at palayain mo rin ang iyong sarili. Na from the time na tayo ay nasaktan sa mga nangyari sa atin in the past, sino yung mga tao na yan na
nakasakit sa atin, release them to the Lord. Release them to the Lord. Alam nyo, kapag hinaharbor natin itong mga hatred na to sa ating mga puso, hindi naman yung taong kaaway mo ang naaapektuhan eh. Ikaw. Ikaw ang unang naaapektuhan. No po? So, paano ka gagaling? Release them to the Lord. I-release mo sila sa ating Panginoon and decide to yourself that you will forgive them. Magdesisyon ka sa sarili mo na dapat patawarin ko ang tao na to. Ano po? Na palayain natin ang ating mga sarili. Huwag nating hawakan ang anumang hatred sa ating mga puso. Alisin natin ang boses ng condemnation na pumapasok sa ating mga kaisipan. Pag hindi po natin ginawa ito, mga magulang at kapatid, na alisin sa ating isip, sa ating puso, ang hatred, yung condemnation sa ating hatred, hindi tayo makakalaya. So yung character natin ay maiiba. So hindi natin mararanasan kung ano yung plano ng Diyos sa ating buhay. So dito po sa kwentong iyan ay may pangyayari na wounded sila at hindi magkaroon ng kapatawaran, pero nagkaroon sila ng fasting sa ating Panginoon, and only after 21 days fast was the Lord gave them total victory. At yung mga accusing voices, kasi may mga minsan ganyan po kapag puno ka ng hatred may mga tinig kang maririnig na ia-accuse ka, saka i-condemn ka. Tandaan niyo po, there are no condemnation in Christ Jesus. Pag tayo humingi ng tawad sa Panginoon with all our hearts, God will forgive us. Patatawarin tayo ng Panginoon. Kaya hindi ka dapat nako-condemn na paulit-ulit. Na humingi ka na ng tawad sa Lord, tapos sasabihin ng kaaway sa'yo. Si Satan lang po ang nag-accuse, not Lord. Once na tayo'y nag-repent truly sa Panginoon, inalis natin yung galit natin sa Panginoon, hihingi natin ng tawad sa Lord, inirelease natin yung mga tao na yun. At tanggalin mo yung galit sa iyong puso, punuin mo ng pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi na dapat nakakarinig ng mga spirit of condemnation sa ating buhay because we are healed. Amen po ba? And healing the past. Let us heal. Let us allow healing, no, to flow in our past. I-allow natin na mapagaling na po tayo sa ating mga nakaraan. Ano po, kasi kapag hindi po natin ito nagawa na tayo'y gumaling sa ating mga nakaraan, we will spend the rest of our lives sad with no joy at all. We will spend the rest of our lives with fear. No, hanggang hindi tayo gumagaling sa ating mga nakaraan, ang character po natin ay mababago kasi lagi kang defensive, no? At lagi kang takot. Lagi kang parang yung brain pattern mo ay nagkaroon na ng pattern na ganyan, kaya hindi ka mabubuhay ng maayos. Sabi po, many times people are wounded when they come to the ministry. True. Di po ba? There is a false idea in the church that everyone in the congregation can cry except for the pastor. But if this is true, who will minister to the pastor? Sabi pong ganon, maraming tao pumupunta sa ministry, wounded. Hindi niyo po alam, even pastors ay pwede rin maging wounded. Who will minister to the pastor? Sino magmi-minister sa mga pastor? Sino mag-aalaga rin sa mga pastor? Ano po? Kaya kailangan po ay talagang yung healing in the past ay magkaroon po tayo nito. Sabi po, there are leaders and pastors who are anxious to develop large ministry, but the wounds in their souls are still living. If they yearn to serve the Lord productively and faithfully, they must be healed. One must first be ministered in order to minister to others. The character of a man of God can be only seen only after inner healing has taken place. Kaya tayo po, mga kamanggagawa ko, lahat tayo ay mga leaders, naglilingkod sa ating Panginoon. Let us make sure that we are healed in the past. Let us make sure that we are healed in the past. Na tayo po ay talagang gumaling sa ating nakaraan, because inner healing effectively fills the emptiness with the fruit of the Spirit, allowing the character of Christ to reproduce in a person's life. Unless there is an inner healing upon each and every one of us, napakahirap pong maproduce ang character ng Panginoon sa ating mga buhay. And last is strengthening our character. God desires that we attain perfection. Nais ng Panginoon na attain natin ng perfection
Sabi ng Genesis 17 verse 1 letter B, walk before me and be blameless. So discipline in prayer and in the study of the word build the character of a leader. Dapat po hindi nawawala sa atin ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin because this build the character of a leader. Whoever yearns to prosper must leave behind their superficial relationship with the Lord. Kung gusto mo magtagumpay, iwanan mo ang iyong superficial, pakitang taong relasyon sa Diyos. Tayo nagdo-dwelling in His presence, no? Dapat totoo yon na ikaw ay merong nararating mong intimate relationship with the Lord. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos, dapat totoo yon. Meron kang nakukuhang rema word sa Panginoon everyday. Nagpe-pray ka sa Lord, dapat totoo yun. Sabing ganun, nais nating mag-prosper, then leave behind all the superficial relationship natin sa Diyos. Sabi nga pong ganun, lahat tayo, we are facing tribulations in life, but it's up to us whether we become bitter, to allow resentment to creep in, or whether we strengthen our character by overcoming those adversities by the Word of God. Lahat tayo sa mga hard times na nangyayari sa ating mga buhay, choose to become better, not bitter. Amen po ba? Sa mga kinakaharap natin, choose to become better, not bitter. Sabi nga po, we may find the enemies, many enemies in the ministry. Pwede daw po tayong makatagpo ng maraming kaaway sa ministry. We may even be betrayed. Pwede tayong i-betray ng mga kamanggagawa natin. Ang masakit, si Jesus nga, binitray ni Judas one of the disciple of the Lord. So, ang nagbibitray ay yung mga close to the people, to you. Sila ang talagang masakit kapag ka binitray ka. So, we may even be betrayed. Our attitude in this situation depends on our character. Kaya, there are enemies in the ministry. There are enemies in the ministry, but our attitude in this situation depends on our character. Meron daw pong dalawang opinion, to become bitter or to forgive. Bitter or to forgive, just Christ did. When we forgive, chains are broken and multiplication comes. Kapag tayo nagpatawad sa mga taong nagbetray sa atin, sa mga enemies in the ministry, when we forgive, chains are broken and multiplication comes. Hindi daw po ito madali, but the character of Christ comes when we allow God to mold our lives. So our goal is to see this character formed in each leader. Ang goal natin, makita natin ang mga character na ito na nafo-form sa bawat isa sa atin. Not only leaders, but followers of Christ. Amen po ba? So, dapat po ang bawat isa sa atin ay sa church po at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan ay makita sa atin ang ating character so that an ever-increasing role of multiplication process will appear, no? Will be done in our lives. Amen po ba? Praise the Lord. So, let us show the fruit of our character. Amen. So, it's a question of character. Leadership is a question of character. Ang pagsunod sa Diyos is a question of character. So, let us allow the Holy Spirit to mold us, to mold our character so that we can achieve our purpose and we can reach our destiny. Marami pong salamat. Isang panalangin lang pong maikli. Panginoon, marami pong salamat. Lord, we submit ourselves to you. Break us, melt us, mold us, and fill us with your Holy Spirit. Pasensya ka na po, Panginoon, sa mga karakter na meron kami. Ito man ay nanggaling sa aming nakaraan, hatred, bitterness, rejection. Have mercy on us, Lord. Kahabagan mo po kami at biyayaan mo po kami. Palayain mo po kami sa spirit of rejection. Palayaan mo po kami sa spirit of hatred, bitterness, resentment.
Palayain niyo po kami, O Diyos, at anuman ang mga sugat na nalikha ng aming nakaraan. Jesus, heal us. Pagalingin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we release those persons who hurt us, Lord. Pinalalaya na po namin at inilalagay namin sa iyong mga kamay ang mga taong nakapanakit sa aming mga puso, nag-reject sa amin, nag-betray sa amin. We release them to you, Lord. Have mercy, have mercy, have mercy, O God. At hayaan mo, Panginoon, na sa pangyayaring ito ng aming mga buhay, kami patuloy na malilok mo, patuloy mong mabago. At nang sa ganon, ang multiplication ay maranasan ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. We continuously give our lives to you and help us to become developed, molded in the character of Jesus. Yaan mo na mag-reflect sa aming mga buhay, ang fruit of the Spirit, ang character ni Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you all. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.